Hollywood TV. Pagkatapos ng isa pang mahaba at madamdaming gabi na puno ng magandang pagtatalik, parehong humiga sina Irish at Alexander, humihingal ng dahan-dahan. As usual, that was amazing. You're amazing princess. You complete me. Ngumiti si Irish at tumingin sa kanya. And you complete me too. I love you Alex, very much. Sinong mag-aakalang aabot tayo sa ganitong stage? You were so annoying from the very beginning. Humalakhak si Alexander. You were the annoying one, Missy. Nilabas mo pa ang dila mo sa akin. Who does that? Tumawa ng malakas si Irish. Muntik mo na akong masagasaan, mister. And you had the nerve to call me a kid. But you are a kid. At least you look like and still looks like one. Pang-aasar ni Alexander at hinalikan siya sa labi. My beautiful baby. I can't believe it's been 2 years already. Ikaw ang unang taong nakilala ko sa New York at nagkita tayo sa pinakamasamang paraan. Pinaalis mo ako sa trabaho ko, binigyan mo ako ng isa pang trabaho, pinasok mo ako sa gulo, took me to Italy and back, then the horrible experience, then I left for Texas and came back, then we started dating. This has been the most complicated 2 years of my life, yet, the best. Ani Irish, nakatingin sa kisame at naliligaw sa sariling mga iniisip. The best lang. Siguro hindi ko pa nasasabi sa'yo to, pero proud na proud ako sa'yo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, lalo na dahil sa akin, graduating ka pa rin ng may honors bukas. You're as smart as you're beautiful, and as stubborn as you're innocent. Seryosong sabi ni Alexander sa kanya. You're one of a kind. Humagikgik si Irish. Smart and beautiful, yes, but stubborn, no. I'm not. And as for innocent, she burst out laughing. You took away my innocence a long time ago, sir. How can I be innocent when you give me dick for breakfast? Humagalpak din ng tawa si Alexander. But you give me pussy for dinner. It's only fair we feed each other. You're a case, sweetheart. Hinila siya ni Alexander palapit at hinalikan. And you're my lawyer. You solve me every time. Humagikgik ulit si Irish. Kailan ka pa naging cheesy? Since I met you. By the way, are you excited for tomorrow? Umupo si Irish at humarap sa kanya, ginamit ang puting duvet para matakpan ang hubad niyang katawan. Of course I am. That's why I came to New York, remember? To get myself that degree. And that's how I met you. So syempre excited ako. I can't believe Diana and I will be done with school tomorrow. We're getting that dream degree Alex. All my hard work has been crowned with success. I've never been more proud of myself. I know baby, and I'm proud of you. Ngumiti si Irish sa kanya. Sana dumating ang bukas na may napakaraming blessings and joy para sa akin. Napangiti naman si Alexander na kanina pa nakatingin sa kanya ng labis na paghanga. Darating din ito na may labis na pagmamahal. Anong ibig mong sabi? Hindi niya nagawang tapusin ang kanyang pahayag nang hilahin siya ni Alexander sa isang mapusok na halik. Masyado kang maraming tanong. Walang ibang mas mahuhusay na babae kundi sina Irish at Diana sa graduation hall. On point ang make-up nila at ang ganda ng mga gown nila. At higit sa lahat, pareho silang nagtapos ng may karangalan. Ipinagmamalaki ni Alexander, Grace, Marietta, lola ni Irish, Kenny, Conrad, boyfriend ni Diana, at ama ni Diana ang dalawang babae. Napakaliwanag ng araw noon. Puno ang auditorium at masaya ang lahat, lalo na si Alexander. Pagkatapos ng mga talumpati at lahat ng iba pang formalidad para sa isang graduation, nakuha ni Diana at Irish ang kanilang mga certificates. Marami silang kinuhanan ng pictures at masaya ang lahat. Talagang isang magandang araw iyon. Sinabi ni Alexander sa lahat na magsasagawa siya ng party para sa mga graduates sa kanyang mansyon. Oh, the day couldn't get any better. Kinagabihan, ang lahat ay nagtipon sa hardin ni Alexander para sa hapunan. Nakasuot si Irish ng red short evening gown na nagpop-up sa kanyang mapupulang labi. Ang gown ay regalo ng kanyang lola. Ang ganda niya talaga pagmasdan at lalo siyang kuminang sa gown. Inihain ng Italian at French food at lahat ay nasiyahan sa kanilang pagkain at nagsasaya. Ang gabi ay perpekto hanggang sa ang mayordomo ay lumapit sa kanila na may mga pulis sa kanyang likuran. I'm sorry sir, pero hindi ko sila napigilan. Sabi ng mayordomo, bumakas ang takot sa buong mukha niya. Tumayo ang lahat at nagsalita si Alexander. How can I help you guys? Ipinakita sa kanya ng matandang pulis ang kanyang badge. Good evening everyone, I'm SPO Bautista. Mr. Romano, you are under arrest for a couple of illegal crimes and the possession of cocaine and heroin.
Your advice to remain silent for whatever you say now would be used again. Pinutol siya ni Irish. No, hindi ka pwedeng pumunta lang dito para arestuhin si Alexander dahil wala naman siyang ginawang ilegal. Hinawakan ni Alexander ang mga balikat niya para mabawasan ang init ng ulo niya. Calm down babe. I'm sure misunderstanding lang ito. Mr. Bautista whatever, you can't come to my property and... Itinutok sa kanya ng ibang pulis na nakatayo ang kanilang mga baril at nagsalita ang SPO. I'll advise you to keep quiet, mister. You have to come along with us to the station. Tahimik at natakot ang iba na nanood at si Irish ay naluluha na. Hindi siya makapaniwala na malapit nang masira ang kanyang perpektong araw. No, sir, you can't take my man with you. Wala naman siyang ginawang masama. He's a great guy. Alexander, tell them you have done nothing wrong. Umiiyak siya habang nakatingin kay Alexander, umaasang hindi totoo ang lahat ng ito. Lumingon sa kanya ang SPO. Keep quiet ma'am. Pagkatapos ay bumaling siya sa isa niyang kasamahan. Pusasan mo siya. Halos hindi makapaniwala si Irish na totoo ang lahat ng ito. Natatakot siyang nanunood habang pinusasan ng pulis ang kanyang Prince Charming. No, you guys can't do this. Nilingon niya ang kanyang ina at lola. Mom, help me, tell the cops that Alexander is a good guy. He can't go to jail. He has to be here with me. Habang siya ay tumalikod upang magpatuloy sa pagmamakaawa sa mga pulis, siya ay hindi makapagsalita. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya at natigilan ang mundo ng ilang segundo. Dahil sa harap mismo ng kanyang mga mata, si Alexander ay nakaluhod, may isang kahon sa loob ng kanyang mga kamay. Teka, hindi ba siya pinusasan ng mga pulis? Anong nangyayari ha? Naguguluhan ako. Nauutol na sabi ni Irish, gamit ang likod ng kanyang mga kamay para punasan ang kanyang mga luha. Ang totoo, lahat ay natarante gaya ni Irish, maliban sa kanyang lola na alam ang nangyayari. Just then naglabasan ang mga fireworks at nang tumingala si Irish, hindi na siya nabigla pa sa buhay niya. Doon mismo, sa langit, ay nakasulat. Marry me, Princess. Napahiyaw sina Diana at Kenny sa kilig, si Grace ay naluluha, si Conrad ay namangha at ang ama ni Diana ay proud. Tuwang-tuwa si Lola Marieta, dahil all this time, alam niya ang nangyayari. Tumingin si Irish kay Alexander at sa lahat ng mga pulis na nakangiti sa kanya. Marry me, baby, make me the happiest man on earth. Be the mother of my children. I want to wake up to your beautiful face every day and cuddle with you every single night. You make me happy. You make me thankful to God every day. You're my heaven, Irish, I need you, that's why I'm begging you to marry me. So please baby, I will not ask the usual will you marry me. I'm begging you to marry me. Nakangiting sabi ni Alexander sa kanya. Napatingin siya sa singsing sa nakabukas na box at lalong natunaw ang puso niya. Natunaw ang puso ni Irish. Ito ang pinakamalaking surprise sa lahat ng oras at ang mga fireworks ay ginawa itong mas romantiko. Mga fireworks na nagsasabing marry me, princess. Walang makakatalo dyan. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking mahal na mahal niya, alam niyang hindi niya mapalampas ang pagkakataong magising sa kanya araw-araw. Kaya ginawa niya ang alam niyang hinding-hindi niya pagsisisihan sa loob ng 1,000 taon. Kasabay ng pagtulo ng mga luha sa tuwa, lumingon siya at tumingin sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ang mga taong pinakamahalaga sa buhay, pagkatapos ay tumingin siya sa mga pulis, o peking pulis, at sa huli, tumingin siya kay Alexander na nakaluhod pa rin sa kanyang mga tuhod. Binigyan niya ito ng isang malakas na sampal sa kanyang mga pisngi at lahat ay napanganga. Iyon ay para takutin ako. Nagtawanan ang lahat sa kanyang outburst. Tapos tumingin ulit siya sa lahat. At sa proposal mo, my answer is a big fat yes. Hindi nag-aksaya ng oras si Alexander sa pagtawa, tumayo at karga-karga si Irish, pinaulanan siya ng mga halik at halik. I told you this day will be full of love. Thank you, princess. Thank you so much for making me this happy. Thank you for giving me the opportunity to spend the rest of my life with you. I love you my Mr. Black. And I love you even more, my princess. Nagpalakpakan ang lahat at binabati sila. Sa katunayan, ito ay isang masayang araw. Ang maliit na cheery sa itaas ay ang mga peking pulis ay naging isang live band na nagpatugtog ng mga romantic songs buong gabi na may walang katapusang mga fireworks. Don't even dare tell me you're having cold feet. We've been planning this wedding for 5 months now. Everything has to be perfect young lady. Saway ni Grace kay Irish na tamad na nag-toothbrush. At saka, walang nagpilit sa iyo kahapon na pirmahan ang mga papeles na yun sa korte. Nagsalita si Diana bago pa man magawa ni Irish. That was the best civil wedding I've ever attended. You looked so pretty, except I can tell you've gained a lot of weight. I told you to stop eating all those candies.
Napaungol si Irish at nagmumog ng bibig. I'm not having cold feet, Mom, I've been waiting for this day. And as for you, Diana, don't you dare condemn me. You've been eating the candies with me, but unfortunately, it's me the bride, kung sino ang tumataba. Salamat at hindi ka nanlamig dahil inilagay namin ang lahat para sa kasal na ito. Maluwag na wika ng ina ni Irish. Si Diana as always may gustong sabihin. Alam ko, tama, naglalakbay sa UK para sa iyong wedding gown, naglalakbay sa France at Italy para sa pamimili ng alak, naglalakbay sa California para sa iyong cake, sa katunayan, naglalakbay sa buong mundo para sa lahat ng bagay. God, we've spent so much, malapit na sa 5.5 million ang pag-hire ng pinakamahuhusay na wedding planner at catering services. This sure would be the grandest wedding of all times, inggit ako sa'yo, baby. Ngumiti si Irish sa matalik na kaibigan. Huwag kang mainggit, sweetheart, Conrad is such a darling and I believe he'll make everything special for you too. Oo tama, sarkastikong sabi ni Diana. Anyways, bilisan mo ang shower mo, 10 minutes pa ang beautician at ang team niya. Don't wanna keep them waiting. Ay captains, aalis na ba kayo para mag-shower ako o hindi? Tanong ni Irish sa kanyang ina at kaibigan. Makalipas ang 3 oras, Irish was all set. Ang kanyang makeup artist ay gumawa ng isang mahusay na trabaho at siya ay mukhang isang diyosa. Ginawa rin ng hairstylist ang kanyang buhok sa pagiging perpekto at ang kanyang mga kuko ay bumagay sa tema ng kasal, asul at puti. Ang huli ay ang kanyang wedding gown. Ready na ba lahat ng bridesmaids? Tanong ni Grace kay Diana na pumasok sa kwarto na suot ang eloquent royal blue na gown. You look like a princess, my dear. Ngumiti si Diana. Lahat ng mga babae ay handa at sabik na makita si Irish. Sa lahat ng mga babae, ang tinutukoy ni Diana ay ang 4 pang kaibigan nila ni Irish noong high school. Nagpatuloy si Diana sa pag-ikot. Siyempre mukha akong princess, sa paraan ng paghihintay ko sa araw na ito, I deserve the look. Nagtawanan ang lahat sa bubbly girl na pumunta at niyakap ang best friend niya. I've never been more happy for you, Kate. You're finally marrying the man who brings out the best in you. Bahagyang napaatras si Irish. You're gonna make me cry. But it's worth it. I love you so much, Diana. Thanks for always being there for me. Ngumiti si Grace sa dalawa. Tama na, lovebirds, oras na, para maadornohan si Irish sa dream gown niya. Lumipat si Diana at tinulungan ng designer na isuot ang wedding dress ni Irish. My oh my, the beauty was just beyond explanation. Pinakamaganda ang hitsura ni Irish sa mamahaling wedding dress. At ang koronang suot niya ay nagmukha siyang tunay na reyna. Maghintay hanggang makita ni Alexander kung gaano siya ka-blessed. Sabi ni Grace sa anak habang nagpupunas ng luha. You're a blessing, Irish. Sa kabilang dulo ng magarang hotel, naghahanda sina Alexander, Alessandro, Roberto, at 3 pang lalaki para sa big day. How do I look? Kinakabahang tanong ni Alexander sa iba pang mga lalaki. Tulad ng isang maswerteng lalaki na ngayon ay may libreng pagkain at libreng pagkain. Sa madaling salita, libreng pagkain at libreng alam mo na. Sagot ni Alessandro na may tipid ng ngiti. Nagtawanan ang iba pang crew sa sinabi ni Alessandro. Umikot lang ng mata si Alexander. I'm totally tired of you. But seriously, how do I look? Fucking handsome. Ang swerte ng babae mo, you guys are gonna have cute kids. Sabi ni Roberto sa kanya, inayos ang kurbata. Tiningnan ni Alexander ang kanyang refleksyon sa salamin at napangiti sa pag-iisip ng isang mini version ng Irish o ang kanyang sarili na tumatakbo sa hardin. Damn, brother man, see how excited you are. I'm happy for you. Ang isa sa mga lalaki ay tumunog at ang iba ay nagsimulang purihin ang isang proud na Alexander. Thanks guys, we're gonna be late if we don't go now anyways. Ito ay isang outdoor wedding sa isang private beach. Ito ay maganda ang disenyo sa asul at puti. Doon ang misa ay magaganap. Ang reception ay pupunta sa ibang lugar. Tanging ang pinakamahalagang tao lamang ang invited, at sila ay nagsuot ng mga pinakamahal na damit. Oh, hindi ito ang pinaka-populated na kasal ngunit tiyak na binubuo ito ng pinakamayayamang tao. When Irish grand entry was announced, inayos ni Alexander ang kanyang well-tailored suit. Sinimulan ng live band ang kanta at tumayo ang lahat para salubungin ang bride. Hindi nakaimik si Alexander nang makita ang kanyang soon-to-be wife. She was indeed the angel he'd fallen in love with. The epitome of beauty. Dahan-dahang naglakad si Irish sa aisle habang hawak ang kamay ng lolo. Hinangaan siya ng lahat. Maging si Alessandro ay inamin na si Irish ang pinakamagandang babae sa seremonya. Nang makarating si Irish sa makeshift altar, tumingin siya sa mga mata ni Alexander. I've never met someone who smells better than you, soon-to-be wifey. Sabi ni Alexander na may matamis na ngiti.
And I've never met someone who smells better than you, soon-to-be hubby. Pang-aasar niya at tumahimik ang pari para makuha ang atensyon nila. Ipinagpatuloy nila ang marriage ceremony, ng oras na para sabihin ang mga vows, nagpa siya ang mag-asawa na sabihin ang kanilang mga personal vows. Unang nagsimula si Irish, nakatingin sa mga mata ng lalaking mahal niya, nagsimula siya. From the very beginning, I called you Mr. Black, because I thought you had a heart as black as coal. I'm sorry for judged you that way dahil sa totoo lang, ikaw ang may pinakamabait na puso. Kahit anong sabihin ng sinuman, you're the perfect guy for me, sweetheart. You bring out the best in me, and for that, mahal na mahal kita at wala kang magagawa tungkol dito. Lagi akong nandyan para sa iyo, bilang soulmate mo, joymate mo, kasama mo, ka-lovemate mo, foodmate mo and every other mate there is in the world, and I also promise I'll always make your cup of black coffee with just a cube of sugar every morning so hindi mo ako tinatanggal sa pagiging asawa mo. Nagtawanan ang mga tao sa kanyang sinabi, ngunit tanging ang pinakamalapit na tao sa kanyang buhay ang nakakaintindi sa kanyang sinasabi. I love you super much, my Alexander. And I'll always love you. Nang matapos siya, tumulo na ang mga luha sa kanyang pisngi at pinunasan ni Alexander ang kanyang mga luha gamit ang kanyang panyo, nag-iingat na hindi masira ang kanyang make-up. Nang turn na ni Alexander, kinakabahan siyang ngumiti sa bride at sa karamihan. Sino ang mag-aakala na tatayo ako dito para gawin ang biggest commitment sa buhay ko? Bago pa siya makapagpatuloy, maraming tao sa karamihan ang tumugon. Not me, never in a lifetime. Hindi pa rin ako naniniwalang ikakasal ka ngayon. Pati ang pari ay natawa doon. Pagkatapos ay nagpatuloy si Alexander, nakatingin sa mga mata ni Irish. Nakikita mo, princess, walang makapaniwalang ikakasal ako, ngunit narito ako, nakatayo sa harap mo. Giving you my all and all, telling you that I would love you now and in my next life. That I will love you always and forever, and that's a promise. I know this is really cheesy but I intend to take you to the moon and back. You're perfect for me, Irish Kate, you're my angel. And after thinking for a long time, I realized that I can't keep calling you princess, cause you're a queen, my queen. Natawa ang lahat sa sinabi ni Alexander at kailangan lang siyang yakapin at halikan ni Irish bago pa man sila officially pronounced ng pari na husband and wife. Napakaganda ng kasal at maging si Alessandro ay nagbiro rin na magpakasal, lalo na nang makita niyang nagpupunas ng luha si Diana. Pagkatapos ng misa, inihain ang mga refreshment sa guest bago ang grand reception. Tulad ng tema ng wedding, lahat ay asul at puti at napakaganda. Namangha ang lahat nang lumabas ang bagong kasal na napakaganda sa kanilang mga bagong damit. Everything was planned and done to perfection. Napakaganda ng seremonya, tanging ang pinakamasarap na champagne at alak ang inihain at ang pagkain ay heavenly. Walang binigyan ng anumang dahilan para magreklamo. Nagkaroon ng slideshow ng buhay nina Alexander at Irish na magkasama. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng kanilang unang sayaw na napakaromantiko. Napakaganda ng pananalita ni Diana at for the nth time that day, napaluha si Irish sa tuwa. Nag-speech din si Grace pati na rin si Alessandro na todo disguise. Nagdi-disguise si Alessandro dahil alam ng lahat na delikado siyang tao at dahil sa kaibuturan, natatakot siyang makilala siya ni Diana. May isang live band na tumugtog ng magandang musika, ng oras na para ibigay ng bisita ang kanilang mga regalo, lahat ay nagbigay ng mga mahal o klasikong bagay tulad ng mga susi ng kotse, ganap na nakasponsor na mga paglalakbay sa mga romantikong lugar sa mundo, mga libreng tiket sa mga klasikong lugar at iba pa. Oh, ito ay magpaparamdam sa sinumang mababa. Nang bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan, kinuha ni Alexander ang mikropono. I also have a gift for my lovely wife. Hindi yun inaasahan ni Irish kaya napalingon ito sa kanya. You do. Tumango si Alexander na may kasamang matamis na ngiti. Of course I do. Not only a gift, but 3 different gifts. Aniya at naghiyawan ng mga tao sa kakahintay. Hindi nakaimik si Irish. Para sa unang regalo, ipinakita ni Alexander ang isang pen art ni Irish. Isa itong pen art noong araw na nagkaroon sila ng kanilang unang opisyal na date. Noong araw na sinuot niya ang kulay peach na gown. Iginuhit ko ito gamit ang pen, my queen. Ibig sabihin, sa bawat pagkakataong nagkamali ako, sinimulan ko ang lahat. Kailangan kong iguhit ka sa pagiging perpekto. Ito ay isang simbolo na palagi kitang ituturing na isang perpektong tao at anumang oras. Nagkamali ako, babalik ako at sisimulan kitang mahalin ng buo. When I say the whole crowd could, believe me. It was so romantic. Irish once again, lumuha. Ang pangalawang regalo ko naman, ito na. Inilabas niya ang isang susi ng kotse sa pinakabagong modelo ng isang Rolls Royce. Ito ang paborito mong kotse, kaya naisipan kong kunan ka.
Sa pagkakataong ito, talagang sumirit at tumalon si Irish sa kanya, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ngumiti si Alexander at tumingin sa kanya. I think I saved the best for the last. Kinakabahan niyang sabi sa lahat at tumawa silang lahat. Naglabas si Alexander ng mamahaling tiket. So I love my wifey so much and I do not make fake promises, especially to her. When I said I'll take her to the moon, I meant every single word of it. Lumingon siya para tingnan siya. Kaya ito ay isang double first class ticket ng isang spaceship para sa isang trip to the moon. Napaawang ang bibig ni Irish, tulad ng iba sa bulwagan. Walang nakakita na darating iyon. Walang salita ang lahat. Agad na lumuwa ang mga mata ni Irish at tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan. Ang isang upuan bawat tao ay humigit kumulang $150 million. It's not necessary, it's a waste of money. Bulong ni Alexander pabalik. I've made much money than I can spend in a lifetime. There's no other better way than enjoying my wealth with the woman I adore. It's not called wasting, it's called enjoying. I love you so much, wifey. Niyakap siya ng mahigpit ni Irish. Thank you for everything, hubby. I love you even more. Pagkatapos ay umatras siya at tumingin sa mga tao. So iniisip ng asawa ko na siya lang ang makakasurprise sa akin. Well, guess what? May surprise din ako para sa kanya. Lahat ay nasa sabik at sabik na malaman kung ano ang naghihintay para kay Alexander. Sabik din si Alexander. Bumalik si Irish sa kanyang upuan para kunin ang regalo at bumalik sa kinatatayuan niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung ano ang kanyang itinatago sa kanyang likuran. Ito ay isang cute na pares ng pink na medyas ng sanggol. Walang nakakaintindi kung bakit niya bibigyan si Alexander ng baby socks. Nagtaas ng kilay si Alexander at binigyan siya ng nagtatanong ng ngiti. My feet definitely can't fit in that. And pink is so girly. So why would you give? Wait, just wait. Nanlaki ang mga mata niya nang magsimulang umikot ang mga gulong sa ulo niya. We're having a baby. Tumango si Irish at nagsimulang magsigawan at bumati sa kanya ang buong hall. Alexander still couldn't believe her. We're really having our own baby. Muli siyang tumango ng may pagmamalaki. Of course, akala mo ikaw lang ang may surprise para sa akin. Binuhat siya ni Alexander ng bridal style at mapusok siyang hinalikan sa harap ng lahat. This is the best gift ever. Actually, I didn't save the best for the last, you did. I love you desperately, my queen. The poor Irish had a rough pregnancy. Ang kanyang unang trimester ay napakasama sa paraang halos lahat ng kanyang mga araw ay nasa ospital. Ang mga doktor ay natakot na siya ay mawala ang sanggol. Si Alexander ay hindi kailanman nag-alala. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng pagmamahal sa mundo at napaka-supportive. Walang makapaniwala na ang makapangyarihang Alexander Romano ay magiging isang mabuting at mapagmalasakit na asawa. Malinaw, ang spaceship trip to the moon ay itinulak sa susunod na taon dahil hindi makapunta si Irish dahil sa kanyang pagbubuntis. Sa panahon ng echography, hinawakan ni Alexander ang kanyang mga kamay at hinalikan ito sa kabuuan. Namuo pa ang luha sa kanyang mga mata nang ipakita sa kanila ng doktor ang munting imahe ng kanilang baby girl. Lalong lumakas ang pagmamahal ni Irish kay Alexander at natitiyak niyang ito ang magiging pinakamahusay na ama sa kanilang mga anak. Parehong nagpasya ang pangalan ng kanilang anak na babae. Darla Rhea Romano. Binigyan ni Alexander ng pribilehyo si Irish na pumili ng pangalan. Tuwang-tuwa si Diana nang marinig niya ang magiging middle name ni Romano. Rhea. Halatang nagseselo si Kenny na hindi ipinangalan sa kanya ang sanggol, ngunit handa niyang palayawin ang munting prinsesa ng mga pinakamagandang regalo. Si Alessandro na hindi inaasahan ng sinuman na magiging napakasaya tungkol sa isang baby ay ang pinakamasayang lalaki. Hindi na siya makapaghintay na buhatin ang kanyang pamangkin. Binili na niya ang lahat ng pinakamagandang laruan para sa kanya. Handang-handa na si Grace para sa kanyang apo. Marami na siyang ginawang shopping para sa baby. Si Lola Marieta ay higit na masaya sa pagiging isang lola sa tuhod. Ang bawat isa ay eager at excited na makita ang baby. Oh, ang hindi pa isinisilang na baby ay mahal na mahal ng lahat. Siyempre, magiging napakarilag ang baby ni na Alexander at Irish. Ang dalawa ay may pinakamahusay na mga gene. Nakaayos na ang isang nursery para sa baby. Hindi kumuha ng interior designer sina Alexander at Irish para dito. Sila mismo ang gumawa nito. Itinayo nila ang nursery ng may labis na pagmamahal at kagalakan. They made such a cute young couple at pareho silang hindi makapaghintay na hawakan ang kanilang baby girl sa kanilang mga bisig. May isang gabi nang nakaupo si Irish sa nursery na may hawak na libro, masayang nagbabasa para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pagpasok ni Alexander sa kwarto, ngumiti siya sa magandang asawa na nakausli ang tiyan at sinabing, "Alam mo, lagi kong nakikita na ikaw ang pinakamagandang babae. Pero wala nang mas gaganda pa sa aking magandang buntis na asawa.
You're drop-dead gorgeous, my queen. I love you so much and I can't wait to show our unborn baby that same love. Napaluha si Irish dahil sa araw-araw, patuloy na tumataas ang pagmamahal niya kay Alexander. Pagkaraan ng isang buwan, gaya ng sinabi, nanganak si Irish. Hinawakan ni Alexander ang kanyang mga braso sa buong panganganak at nadurog ang kanyang puso nang makitang umiiyak ang kanyang Irish sa sobrang sakit. Ngunit sa huli, nang marinig nila ang unang pag-iyak ng kanilang baby girl, lahat ng sakit ay nakalimutan. Tuwang-tuwa ang lahat at halatang may magaganap na grand party para salubungin ang pinakabagong Romano. Nang kargahin ni Irish ang kanyang baby sa kanyang mga bisig sa harap ng lahat, nakaupo sa kama ng ospital kasama si Alexander sa kanyang tabi, gumawa siya ng desisyon na hindi mapaniwalaan ng sinuman. Napatingin siya sa baby niya na tinatawag ng lahat na Baby Darla, at sinabing, "No, may mas magandang pangalan ako para sa baby natin," sabi niya at tumingin sa mga mata ni Alexander. "Ang ating baby ay tatawaging, Katrina Ria Romano." Walang salita ang lahat, lalo na si Alexander, hindi siya makapaniwala sa narinig. Pinangalanan lang ba ng asawa niya ang baby nila sa ex niya? "Excuse me, Katrina lang ba sinabi mo?" Ngumiti si Irish at tumango. "Oo, Katrina, at mayroon siyang mga pangalan ng dalawang napakahalagang tao sa ating buhay." Kung may paraan para sumabog ang puso ni Alexander sa higit na saya at pagmamahal, gagawin iyon. His love for his wife multiplied by 1,000. "You're an angel, Irish. I love you so much," sabi niya at hinalikan ng asawa. Sa paglipas ng mga araw, ang maliit na Katrina ay lalong gumanda at lalong gumaganda. Siya ay isang napaka-bubbly na maliit na batang babae at ang kanyang ama ay spoiled sa kanya sa lahat. Sa katunayan, lahat ng tao ay spoiled sa kanya. Hinding-hindi siya magkukulang ng anuman. Namana niya ang itim na buhok ng kanyang ama at mahahabang pilikmata ng kanyang ina. Ang kanyang pink na labi at asul na mga mata ay nanggaling kay Irish habang nasa kanya ang ilong ni Alexander. Napakaganda niya at napakabait. She was really a child from the heavens. Isang gabi, habang pinapa-breastfeeding siya ni Irish, pumasok si Alexander sa kwarto at tulad noong buntis si Irish, nagsalita ito. "Alam mo, palagi kong iniisip na walang mas maganda kaysa sa aking buntis na asawa, ngunit iyon ay kasinungalingan. 'Cause there's nothing better than watching your beautiful wife breastfeed your beautiful baby. You both are God-sent." Namuhay ang mag-asawa sa kapayapaan at pagkakasundo sa kanilang cute na anak na babae at pagkatapos ng 3 taon, muling nabuntis si Irish. Tuwang-tuwa si Little Katrina sa pagiging isang older sister. Ipinanganak ni Irish ang isang baby boy na pinangalanang Nigel Adams Romano. Sa pangalang Nigel na nangangahulugang noble. Oh, si Irish at Alexander ay may lovely kids. Sila ay pinagpala ng walang pag-aalinlangan. At palaging gustong-gusto ni Alexander ang pangalang Adams dahil doon niya nakilala ang kanyang girl. The girl of the dangerous mafia leader. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina Irish at Alexander. Ang second chance ay hindi ibinibigay para itama ang mga bagay-bagay, ngunit ibinibigay upang patunayan na maaari tayong maging mas mahusay kahit na pagkatapos nating magkamali. Ang pag-ibig, hindi lang basta emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. At ang tunay na seryoso hindi agad susuko sa isang relasyon, hahanap muna yan ng solusyon para maayos ulit ang sitwasyon. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.